Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at ito rin ay pagdiriwang ng linggo ng Misyong Pilipino. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Tinutuloy ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin ko ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanon ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Para kay Solomon, ang kapakanan ng kanyang nasaasakupan, ang kanyang buhay na yaman. Nalugod ang Diyos kay Solomon at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Wika sa kanya. Sumagot si Solomon. Panginoong aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Binigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya,
Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Inibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Inibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangako, susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pila nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Aliwin mo sana ako, niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Ibig ko na lubos, kanang utos mo, mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa ginto, binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang bukto. Inibig ko ng lubos, kanang utos mo, lubos akong humahanga
magturo, iya'y aking ingatan, susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Sa harap ng mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ang nagsisilbing gabay para patuloy natin siyang pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Alam, ang mga ito'y itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinagwalang sala, at ang Kanyang mga pinagwalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nawa po ay sa kabila ng patuloy na pag-ulan, kayo po ay nasa isang maayos at ligtas na inyo pong tinutuluyan. At patuloy po natin na isama sa panalangin ang kaligtasan po, lalo tigit sa mga lugar na higit na naapektuhan ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kahapon, narinig ko, dahil nga sunod-sunod ang pag-ulan, sabi may masamang panahon. Sabi. Naisip ko, masama ba ang panahon? Kasi yung, di ba, dahil nga sa pagbaha, mga landslide, lumulubog na yung mga bahay, kaya nasasabi natin, masama ang panahon. Naisip ko tuloy. Normal naman yun. Yung muulan, bakit ba naging masama ang panahon? So may masamang panahon, may mabuting panahon. Bakit ba bumabaha? Bakit ba mabilis ang pagbagsak ng tubig mula sa mga kabundukan? Wala nang humaharang, wala nang sumisip-sip ng mga tubig. Kaya mabilis ang pagbaba ng tubig sa kapatagan. Tapos sasabihin natin, masama ang panahon. Sino ba talaga ang nagiging masama? Ang panahon o yung tao? Kasi yung tao, sa sobrang pagkaganid, nagiging ganid, kaya lahat na lang ng makita sa paligid ay pagkakakitaan. Kaya ngayon, magandang mapagnilayan natin ito. Matapos natin marinig ng isang linggo na yung paghahasik ng mabuting binhi, tapos bakit may mga damo? Diba, ang sabi nung naghasik ang Diyos ng mabuting binhi, nung tumubo, may tumubuting mga damo. So, sino ang naghasik ng masamang damo? Ang sabi noon ay may kaaway. Ang kaaway. Pero sabi, sige, hayaan muna natin tumubo pareho. Pero darating ang araw na gagapasin lahat at yung mga mabuting binhi, mga namunga ay bukod at yung mga damo, talian at ihagis sa apoy. Ganyan yung paghahari na ipinapaliwanag sa atin ni Jesus, maging magpasa hanggang ngayon. Ano ba ang paghahari ng Diyos? Bakit kailangan natin piliin ang Diyos? Bakit kailangan natin piliin maging mabuti? Kasi nga, sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang taong naghahanap ng kayamanan. Yung tunay na kayamanan. Yung kayamanang hindi nauubos at kung tutuusin, kapag nakita mo, sabi dito, kung ikukumpara ang paghahari ng Diyos, kapag nakita mo ito, lahat ng itinuturing mong kayamanan ay handa mong iwan. Para lamang dito, para lamang sa paghahari ng Diyos. So kung gusto mong makarating sa langit, kung gusto mong makarating sa piling ng Diyos, lahat ng bagay na itinuring mong kayamanan, kailangan mong iwan. Dapat mong iwan. Yung hindi mo na ipagpapalit. Kung kayo po ba bibigyan ng pagkakataong ng isang kahilingan, ano po ba ang hihilingin ninyo? Sa itsura ninyo, sa edad ninyong ito, ano ang hihilingin nyo pa sa Diyos? Sige nga, ano ba bang hihilingin nyo sa Diyos? Kasi marami po, kapag napapadaan ka sa mga tayaan ng loto, marami matatanda na. Halimbawa kayo po, mga nagsisimba ngayon dito, sa edad po ninyo, gusto nyo pa ba ng milyon-milyon?
Sa edad nating ito, yun pa rin ba ang isip natin na kailangan maraming pera? Pera, pera. Kaya isip ka ng pera, kaya mukha ka ng pera. No. Hindi nga. Seryoso, no? Hanggang ngayon ba, ganun pa rin ang gusto natin? Ang isip pa rin ba natin ang magpapasaya sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng contentment, kayamanan, yung literal na pera, kayamanan? Kasi maraming tao ang wala ngayon dito, wala sa simbahan, o hindi, sinasadya talagang hindi magsimba. Kasi wala namang mapapala dito, wala namang pera dyan, wala namang kayamanan dyan. Yun naman talaga. Iiwan mo lahat ng itinuring mong kayamanan. Ang hindi lang tayo sigurado ay yung itinuring mo bang kayamanan magdadala sa iyo sa langit o magdadala sa iyo sa impyerno. Kasi aalis tayo sa mundong ito, maiiwan lahat ng kinonsider mong magpapasaya sa iyo. Kaya sabi sa ikalawang pagbasa natin, no, yung mas bigyan natin ng diin yung karangalan. No, yung pag sinabing karangalan, yung may dignidad tayo. Mas piliin natin, no, yung dignidad natin. Kung napapaisip po ako, gaya ng nasabi ko kanina, no, maraming binabaha, maraming nasirang mga taniman, tatabunan ng tubig, isinisisi natin sa masamang panahon. Kung meron lang talaga tayo mga leader, katulad ni Solomon sa unang pagbasa, na ang tanging iniisip, bago lumapit sa Diyos, bago humiling sa Diyos, inisip ang kapakanan ng kanyang mamamayan na kanyang nasasakupan. Paano niya pamamahalaan nito? Binigyan siya ng isang posisyon, maging hari. So, hindi humiling ng kayamanan, hindi humiling ng kamatayan ng kanyang mga kaaway, kundi ang hiniling ay karunungan. No, pusong marunong umunawa. Diba? Kung ganito yung mga leader natin, kung ganito yung mga pinipili natin, mga leader, at ganito yung mas mananaig sa mga leader, hindi yung sarili lang. Kasi, sige, putulin niyo yung mga puno. Basta meron akong porsyento. Sige, butasin ninyo ang mga bundok. Basta meron akong porsyento. Sige, gawin na natin mga subdivision yung mga lupa na yan. Basta may porsyento. Pero, sana po, no, makita natin, kahit gaano karami ang kayamanan ng tao, hindi ito magpupuno ng kanyang pangangailangan. Kahit gaano karami ang pera. Hanggat wala at hindi mo itinuturing na kayamanan ang matagpuan ang Diyos, hindi ka titigil mangamkam, hindi ka titigil mag-ipon ng mag-ipon para lamang makita mo ang paglago ng pera mo o pagdagdag ng numero sa iyong mga bank account. Pero sana po, no, sa atin, ang mga naririto, sa mga nasa online natin, mga nasa ibang bansa, mas makita natin bakit maginhawa ang buhay. Hindi dahil sa merong kang kayamanan. Maginhawa ang buhay natin at panatag tayo dahil natagpuan na natin ang Diyos. At inaasam natin na tayo po ay talagang makarating doon sa langit.
Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Buong pagtitiwala nating idalangin, maawaing Ama, tingin mo ang iyong bayan. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Jesucristong anak mo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa aming pamahalaan ng paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya, at ng mga nalulong sa droga upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang misyonero ng Mission Society of the Philippines upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Naway palaging maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga may hirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling, at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang taginit at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbuhos mong tunay. Poong Jesus na naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus na naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpapakailanman.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang